patay matapos makipagbarilan sa mga pulis. Exclusive! 5 sugatan sa pagsampa ng jeep sa concrete barrier sa South Luzon Expressway. Kasi ng tanker, inararo malakparadang taxi sa Quezon City. Sa pagpapatuloy na impeachment trial ngayong araw, inaasahang lalo pang bubusisihin ngayong naisumite na sa impeachment court ang kanyang mga salin. At panganay ni Ogie Alcacid at Regine Velasquez, bibinyagan na sa linggo. Ilang bigating personalidad sa showbiz, Ninong at Ninang. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Dalawang suspect sa pang-hold up ng mga estudyante at patay sa engkwentro sa Malate, Maynila. Napilitang gumanti ng putok ang mga pulis matapos umanong manlaban ang mga suspect. Narito ang report ni Maria Bulaklak Ausente. Na-corner ng mga pulis ang dalawang lalaki na ito na suspect sa pang-hold up ng dalawang estudyante sa Singalong Street, Malate, Maynila bago mag-alas 11 ng gabi. Nasa kamay pa nila ang dalawang baril na umunay ginamit nila ng lumaban at nakipagpalitan ng putok sa mga rumispondeng pulis. Isang kalibre 38 at isang 22 sa mga baril. Lumalabas na bago ang engkwentro nang hold up umano ang mga suspect ng dalawang estudyante. Nakalayo umano ang mga suspect gamit ang tricycle na ito. So bali nandun kami sa area, nakarinig kami ng sigaw, kumusyon. Then pumunta kami at nakita nga namin itong babae sumisigaw na hold up. Biglang tumakbo yung gwardiya ng Lasal Binil sa amin at humingi ng responde. Kasi yung dalawang estudyante daw nila na hold up. Ngayon bagong-bago lang. Kaya ang ginawa ng tropa, rumisponde. Ang sabing gano'n, nakasakay ng motor. Yung dalawang estudyante ng Binil, may galos nga rito, dinala na sa ospital Dahil hinila daw yung bag niya, accordingly, tapos tinutukan pa ng baril. Pero dahil maagap na nai-report ang insidente sa pulisya, nahabol ang mga suspect. Nabutan nga namin dito. Siguro nawala na ng gasolina, ayaw nang tumakbo. Kasi nakita namin inaayos-ayos pa nila, whatever Nung nakita namin na nandiyan na sila, nagpakilala kaming pulis. Siguro, alam na nila na baka huliin sila, whatever. Sila na nga yung talagang suspect. Dahil doon sa description, sila na yun pinaputokan na kagad kami. Patay ang dalawang suspect sa shootout. Kwento ng mga residente, laging may nagaganap na insidente ng pang-hold up sa lugar dahil daanan daw ito ng mga estudyante mula sa mga eskwelahan na malapit dito. Maging ang rumisponding civilian security, aminadong sa dami ng mga snatching at holdapan, nasa 20 kaso raw ang kanilang nare-respondihan sa loob ng isang buwan. May paalala naman ng pulisya, lalo na sa mga estudyante na dumaraan sa mga madilim at delikadong kalye tulad ng pinangyarihan ng enkwentro. Yung mga estudyante natin dito, huwag masyadong maglalakad sa madilim na lugar. Doon sa maliliwanag na lugar at may kasama sila, marami sila. Ito ang unang balita mula sa Maynila, Maria Bulaklak Ausente reporting. Isang jeep ang sumampa sa concrete barrier sa South Luzon Expressway. Nawalan umano ng preno ang jeep kaya nangyari ang aksidente. Narito ang exclusive report ni Victoria Tulad. 5 ang sugatan matapos mawalan ng preno ang jeep na ito at sumampa sa concrete barrier ng Nichols Tollgate ng South Luzon Expressway pasado alas 10 kagabi. Nawasak ang harap ng jeep at nasira rin ang makina sa lakas ng pagkakabangga. Ayon sa driver ng jeep na si Edgar Angeles, bigla siyang nawalan ng kontrol sa sasakyan kaya't ibinangga na lang niya ito sa concrete barrier para hindi matamaan ang ibang motorista. Gayunman natabig pa rin daw nito ang SUV na nasa harapan, pero gasgas lang umano ang inabot nito. Kapag nagkaputok yung tubo ng preno, nananakbo ako, siyempre mag-a-apply ako ng preno. Nung nag-apply ako ng preno, tapos wala na siya. Pero iba ang hinala ng mga otoridad. Na mga ganyan mga cargo jeep, sana sundin nila yung gross weight na pinaperal natin. Kasi mukhang overload. Kasi masyadong mataas na yung karga. Tinitigita naman natin yung mahinuhuli natin yan. Bukod sa mga pasahero, may dala ring 700 piraso ng buko at ilang gulay ang jeep na galing pa ng Batangas. Ibebenta raw sana nila Angeles sa mga ito sa isang pamilihan sa Maynila. Nagtamo ng sugat sa binti si Angeles at may iniinda ring sakit sa dibdib matapos tumama at maipit sa manibela. Isinugod naman sa ospital ang 4 pa niyang kasamahan na nagkaroon daw ng sugat sa ulo at mukha.
Hindi naman daw nasaktan ang 3 pa niyang kasama sa jeep, kabilang na ang isang bata. Naharap sa reklamong reckless imprudence resulting in damage to property and multiple injuries si Angeles. Dahil sa aksidente, pansamantalang isinara ang 2 lane ng SLEX na nagdulot ng bahagyang pagbagal ng trapiko. Ito ang unang balita mula sa Pasay. Victoria Tulad, reporting. Sa Quezon City naman, ilang nakaparadong taxi sa isang gasolinahan ang sinuyod dahil isang gasoline tanker sa Commonwealth Avenue. Darito ang report ni Oscar Oida. Mag-alauna-30 na madaling araw nang araruhin ng isang gasoline tanker ang mga nakaparadang taxi sa tabi ng isang gasolinahan sa bahagi ito ng Commonwealth Avenue, kanto ng Regalado Avenue sa Quezon City. Umabot sa 4 na taxi ang napuruhan ng gusto. Isa sa mga ito, humampas pa sa isang stoplight. Ang tanker, nalagasan ng 2 gulong sa harapan. Buti na lang at walang nakasakay sa loob ng mga taxi noong mga panahong yun. Muntikan nga dahil isa, madalas matulog yun doon sa dulo sa taxi niya abang naghihintay kami ng pasahero, siyempre inaantok-antok. Maswerte pa rin daw at hindi tumagas ang karga-kargang gasolina ng naaksidenteng tanker. Kung nagkataon, lubang na palala ang sitwasyon, lalo pat nangyari ang aksidente sa harapan mismo ng isang gasolinahan. Paliwanag ng driver ng tanker, magde-deliver daw sana sila sa isang gasolinahan sa lugar nang bigla umano silang nawala ng preno. Anong pagtapa kong ganun, 2 wala. Kaya inano ko na kung saan ko iiwas. Kaya importante ayon sa mga otoridad na palaging ini-inspeksyon ang preno ng mga sasakyan, lalo na sa mga malalaking sasakyan gaya ng tanker na ito. Ang may papayo ko lang sa mga driver na may dalang mabibigat na truck, sana pagka bye-bye nila sa mga ganito mga stoplight, alalay na lang sila. Lagi nila testing yung check nila yung mga brakes nila bago sila bumiyahe. Ito ang balita sa Quezon City. Oscar Oida, reporting. Samantala, nakakulong na po ngayon sa High Profile Criminal Isolation Cell o Bartolina ng Maximum Security Compound ng Women's Correctional sa Mandaluyong ang kasambahay na binansagang si Poison Ivy. Dumating sa Maynila si Poison Ivy kahapon mula sa Zamboanga kung saan siya naaresto. Narito ang report ni Emil Sumangit. Maaga pa na ibalik na sa Maynila si Ana May Librando o mas kilalang Poison Ivy mula sa Zamboanga City. Gwardyado ng mga pulis at Fugitive Recovery Team ng Bureau of Corrections nang lumapag sa Manila Domestic Airport. Agad siyang ibiniyahe pabalik ng Women's Correctional sa Mandaluyong City, ang huling bilangguang tinakasan. Nadakip si Poison Ivy sa Rural Bus Transit Terminal sa Giwan Highway sa Zamboanga City bago sumakay ng papaserong bus patungong Cagayan de Oro. Parang naka-surgical mask. So ang ginawa nung isang tao niya, tinawag sa pangalan. Annalyn ang nasabi sa akin, Annalyn. Annalyn, hindi Anime. Pagbanggit ng Annalyn, lumingon. Lumingon siyang ganyan. Kaya ito na. Kinuha na siya. Sa investigasyon, lumilitaw na nag-aayos na ng papeles si Poison Ivy para makalis ng bansa at maging domestic helper sa Malaysia. May nag-advise ngayon sa kanya na sa Cagayan de Oro na lang, mga 1 week lang, pwede nang ma-release ang passport. So from Cagayan de Oro to Zamboanga, exit siya ng Malaysia. Binansagang Poison Ivy si Librando dahil sa kanya umunong modus na lasunin ang kanyang mga amo sa kapagnanakawan. Noong 2008, nadakip siya matapos umunong biktimahin ang among Filipino-Chinese. 3 beses na siyang nakatakas sa kulungan. Ang huli ay nitong Nobyembre mula sa Maximum Security Compound ng Women's Correctional Facility sa Mandaluyong. Kumpara sa itsura niya noon, bumaba ang timbang ni Poison Ivy ngayon, humaba ang buhok at mas tumanda ang anyo. Tumanggi na siyang magbigay ng pahayag sa amin, pero kwento raw niya sa mga opisyal ng koreksyonal, walang jail guard na tumulong sa kanyang pagpuga noon. Desidido daw talaga siyang tumakas dahil ayaw niyang tumanda at mamatay sa loob ng bilangguan. Makaraang makapuga. 2 araw daw itong nanatili sa Cubao, Quezon City bago lumipat sa umunoy mga kaibigan sa Santo Tomas, Batangas, Dumaguete at Zamboanga City. Ayoko na mag-comment. Nadakip ng mga otoridad si Poison Ivy sa tulong ng lumutang na informante. Malaki ang naitulong ng media sa recovery operations natin dahil naging aware yung public. Nakita namin yung maaring diferensya ng security setup namin, kaya inayos na namin to prevent further escape.
Nakabartoli na ngayon sa high-profile criminal isolation cell ng maximum security compound si Poison Ivy, katabi ng selda ng convicted drug trafficker na si Yuyuk Lai. 40 taon ang kanyang bubunuin dito at inaasahang madaragdagan pa matapos siyang kasuhan ng evasion of service of sentence. Para sa Unang Balita, Emil Sumangil reporting.